Kanuping nga po ang ating lutuin ngayon sa ating luto serye mga kapatol. Dahil nga ho, napadaan na naman kami sa munting palengke ng Ligaya, kaya nga ho, nakabili na naman kami ng kanuping na isda. Talaga naman na hindi kami talaga nananawa sa isda ay siya. Magkakaroon na nga din talaga ako ng palikpik nito mga kapatol. Bukod sa robot plus palikpik ay hindi ko na alam kung ano pang itsura ko. Bagay nga itong lulutuin natin sa paksiw. Kaya nga nagsimula na rin talaga ako dito na hugasan ang pangmalakasan nating SS, pangmatagalan nating kaserola na pingas na. Nag-surrender na din talaga yung kanyang hawakan mga kapotol kasi nga ho ay talagang nag-give up na siya nang iniwan na ako ng tuluyan. Huy! Siyempre, nakita nyo nga ho na talagang bulang-bula din talaga, tumaapaw din talaga sa tubig ang aking banggirahan. Ay sana all sagana sa tubig. Kaya gimbras, hindi ko na inis-isan kasi alam ko mangingitim na lang din naman. Hindi ko rin talaga matiis na hindi linisan kahit papaano. Syempre gagamitan natin. At nagumpisa na nga ho akong isinlansan ang lahat ng isda dito sa ating SS pangmatagalan. Para naman ho ay mailagay na natin lahat ng mga ingredients. Syempre nilagyan ko na nga ang aring magic sarap, asin, suka at syempre hindi makakalimutan ang aring paminta. Pagkatapos kong lagyan ng mga ingredients na dapat ay unahin, ay mag-uumpisa na rin talaga ako dito na maghiwa-hiwa nga ho ng ating sibuyas, bawang, tapos syempre ang hindi mawawala dahil nga ho paksiw ang ating lutuin ngayong gabi ay syempre ang ating luya na singhawig ng aking mga kamay. Huwag nyo na rin akong tanungin kung paano ko hiniwa-hiwa yan, ay tignan nyo na laang mga kapotol. Siyempre, dinurog-durog, binalatan-balatan, tapos hiniwa-hiwa ng gayaan, bago nga natin ilagay dito sa ating isda na ating ipapangat. Hindi ko na lang rin talaga hinalukan ng mga kung ano-anong gulay kasi sawa na daw yung asawa ko sa gayon. Kaya literal na pang atlaang, yung sibuyas, bawang, gayon, luya, tapos yung mga iba't ibang ingredients, asin. After so many years, binalikan ko nga rin talaga pagkatapos ng aking pagkakasalang. At eto na, nakita nyo naman na puro usok. Nakita nyo? Ay pasensya na din talaga kayo mga kapatol kasi nga ho ay ang aking kalan ay ang gamit ko nga ho ay gatong. Ay literal na ho talaga na expected nyo na ho na mausok. Kasi nga ho gatong yung aking mga isinasaalang-alang at sa aking mga lutoan gayon. Ay kita nyo din talaga na talagang dirty kalan nga ho ang aking pangluluto. At ayan na nga ho, nagkuha na nga ako dito ng sabaw kahit papaano ay matikman ko laang din talaga yung lasa para kung ano man yung may idadagdag ko ay matansya ko din mga kapotol. Dahil nga ho ay hindi nga ho ako satisfied sa alat ay nilagyan ko na din talaga dito agad-agad ng asin. Syempre kumukulo na nga ho yan at ilang minuto na laang ay pwede na rin ho talaga tayong kumain ng ating kanuping. Tama ba ako? Kanuping at tanigi. Basta yun na yun. Ay pasensya na rin talaga kayo kasi nga medyo mausok. After so many years na pagkakaluto at natansya ko na rin lahat ng ingredients na nais ko, ay isinandok ko na nga are dito sa malinis nating mangkok na plato. Huy! Kita nyo nga naman na puting-puti din talaga at napakatagal ko din talaga itong sinandok. Kasi baka maghiwa-hiwalay din talaga yung mga laman niya mga kapotol. Kaya syempre, bago nga ho kami kumain, ay ginhanda ko na nga rin talaga dito yung iilang piraso. Ay sabi ko nga ho kay Jowa, iilang piraso lang ito, tapos ibabaon ko pa, ay dalawa lang piraso ang ating kakainin ngayong gabihan ay swak na yan sa atin. Dalawa o tatlo ay pagkasyahin na laang para kahit papano ay tagi-isa nga ho kami nila Gio. Ganon. Si Gio, ako at siya. Gayon. Tapos nilagyan ko na rin talaga ng sabaw kasi konting-konti lang din talaga yung sabaw na natira kasi nga ho ay gusto ko talaga dito sa pangat or paksiw ay medyo tuyo-tuyo. Kung meron man maidadagdag na sabaw, ay yung tama lang sa kanina, pantapik-tapik, ganon. At so for today's video ay thank you!